week kasi sinabi ni Ombudsman Buying tuloy yan. Kaya hanggang kahapon naman talaga ang sabi ng ni Ombudsman Buying, walang nagbago. Tuloy ang pag-file ng kaso. Kahit pa nagrally ang iglesia, lalo pat hindi naman nagtagumpay yung rally. Hindi naman nung unang araw nga na marami yung nagrally, 15,000 pa. Nagsabi na ang ombudsman, hindi. Kahit may rally, tuloy pa rin yan. Hindi kami papipressure dyan. Ay lalo na nung sumunod na araw, napakunti ng kunti. At nung third day sa liwasan, lalo ng kumunti. O, di wala. Mga kabunyog, na-file na kaninang umaga. Alam nyo, ang bilis, ano? Pagka-file ng kaso kaninang umaga, kagad-agad niraffle ng Sandigan Bayan. Anong ibig sabihin yan kapag naraffle na? Anumang oras, lalabas ang arrest warrant niya. Kung hindi ngayon baka ngayon lumabas pa yan. Baka ngayon lumabas pa yan. Kung hindi ngayon, sa Monday yan. Sa Monday. Pero ang PNP, sabi ng PNP, saan tabay na sila? Anong oras man na lumabas ang arrest warrant, isi-serve nila. Isi-serve nila ang arrest warrant. So yan, mga kabunyog, mga kabayan, medyo grabe tayong inaantabayanan, ano? Mga kabunyog. Talagang ano to? Ang ano dito, talagang tinuluyan na ng ombudsman si Rodante Marcoleta. At ito hindi lang si Rodante Marcoleta yan, tatlo pa na iba. Kasama na si Mike Defensor. So, ang nangyari ngayon, final kanina sa Sandigan Bayan ang kasong plunder. Plunder, indirect bribery. So, matagal naman ang sinabi ito ng ombudsman na talagang kakasuhan nila ng plunder si Rodante Marcoleta. Hindi na yan inaantabayan na lang natin hanggang ngayong Friday nga. Kasi sinabi naman ni Ombudsman Buying Rimulya, within this week. Sa totoo lang, kung hindi yan tinuluyan ngayon, kung hindi natuluyan yung pag-file ngayong araw, hindi maganda yung imahen kay ng ombudsman dyan. Bakit? Ibig sabihin, natakot sila dun sa rallies na yon ng Iglesia ni Cristo at ng mga DDS. So hindi maganda yon kung hindi tinuloy ngayon. Actually, maraming nagsasabi, baka naman hindi matuloy. Pero sabi ni Ombudsman Buying, tuloy. Talagang hinintay ngayong araw. Ay kaninang umaga, pagkaagad-agad, alas 9 yata yon. Alas 8, alas 9, pagbukas ng Sandigan Bayan, kaagad-agad, final Kaagad-agad, final. So, ano na ito? Kung sa tanong na matuloy kaya ang pagkaso kay Marcoleta, wala na, tuloy na, na-file na. At hindi ito simpleng kaso kasi plunder ito non-bailable to. Walang piyansa ito, mga kabunyog, mga kababayan. So ngayon, magsisimula na yan, hinihintay na lang natin maglabas ng arrest warrant ang korte. Hinihintay na lang natin. Pag naglabas ng arrest warrant ang korte, aarestuhin si Marcoleta. Pag na-aresto si Marcoleta at sila Mike Defensor, arraignment yan. Saan yan ikukulong? Sandigan Bayan ang magsasabi kung saan ikukumit. So mga kabunyog, mga kababayan, minsan pa nakita natin na maganda itong nangyayaring ito kasi ang ibig sabihin nito, no man is above the law. Ito naman yung maganda dito, no man is above the law. Na ang maganda ditong pinakita ni Ombudsman Buying Rimulya, kahit ka pa senador, hindi simpleng senador si Marcoleta, ano yan? Talagang tao ng Iglesia ni Cristo yan, isang ma-impluwensyang sekta ng relihiyon sa bansa. Naglabas nga ng statement ang ombudsman Sabi ng ombudsman, hindi madali itong ginawa namin. Hindi madali. Yung desisyon nila na kasuhan si Marcoleta, hindi madali. Totoo ba na hindi madali yung pagsampa ng kaso kay Marcoleta? Totoo yun. Kasi ako naintindihan ko, ang paliwanag ng ombudsman, hindi madali yung desisyon nila na yun. Bakit? Kasi unang-una si Marcoleta, hindi naman ordinaryong senador yan Hindi yan ordinaryong senador. Yan ay nagre-represent hindi lang ng kampo ng DDA, ng mga Duterte, kundi ng isang ma-impluwensyang sekta ng relihiyon. Alam naman natin ang impluwensya ng Iglesia ni Cristo. Ang sino mang pangulo ng bansa, kahit mga senador, kahit mga gobernador, kongresista,
napaka-importante ng suporta ng iglesia. Kinukuha talaga nila yan. Nililigawan nila yan. Sa mga kumakandidato, talagang kinukuha ang suporta ng iglesia ni Cristo. Ano yan sa kanila? Ha? At lalo pa si Marcoleta, naging ano yan, naging lalong mayabang yan si Marcoleta kasi di ba sa survey ang layo-layo niya? Malayo siya sa survey. Tapos yung actual ng resulta ng eleksyon, biglang, nag-ikailan ba yan? Ika-5, ika-6, ika-7. All. Di lalong lumakas yung ano ngayon, yung yabang ni Marcoleta noon. Tapos pag ano, nung mag-election pa ng mga officers ng Senado noon, nung nung unang binuo yung 20th Congress na Senado, ang Senate President si Chis Escudero. Tapos si Marcoleta, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. So marami nga ang napataas ng kilay nun. Ha? Baguhan. First time na senator, tapos first term na senator, tapos ikaw kaagad yung magiging Blue Ribbon Committee chairman. So maraming nag-ano nun. Maano talaga yan si Marcoleta. Hindi yan ordinaryong ano. Kaya sama yung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya o sa statement na nilabas ng Office of the Ombudsman. Itong desisyon nilang ito, nakasuhan si Marcoleta ay hindi madali. Mabigat ito. Kasi si Marcoleta ay rini-represent niyan Iglesia ni Cristo. Kung baga pinagmamalakihan ng Iglesia ni Cristo, kanila yan, tao nila yan. Kahit si Marcoleta, pinagmamalaki. Tapos ngayon, kakasuhan mo. Ha? Kumbaga ano ito, naiiba itong kasong ito. Pero hindi naman kinasuhan si Marcoleta dahil sa Iglesia ni Cristo siya. Hindi naman yon. Wala namang kaugnayan yung pagiging miyembro niya ng Iglesia ni Cristo. Ang sinasabi lang natin, hindi naging madali sa ombudsman ang pag-file ng kasong ito. Kung iba-iba, kung mahina-hina ang dibdib, na-pressure na. Pero pinakita ni Ombudsman Boying Rimulya, hindi. Kung ano yung batas, ipapatupad ang batas at nakita natin yan sa kanya. Saludo tayo kay Ombudsman Boying Rimulya. Saludo tayo sa ginawa niya. Mabigat itong desisyon niyang ito. Nangibabaw ang batas, nangibabaw ang batas, at least man lang, nakakakita tayo na kahit pa makapangyarihan ka, senador ka, kilala kang miyembro ng makapangyarihang ma-influensyang sekta ng relihiyon sa bansa, hindi yon. No man is above the law. Saludo tayo sa ombudsman. Saludo tayo sa ombudsman. Siyempre, saludo na rin tayo sa administrasyon. Kasi kahit nga pinipressure ang administrasyon, sabi ni Yusek Claire Castro, hindi. Tuloy ang kaso. Si PBBM nga, kahit nagrally yung iglesia, tumuloy pa rin sa Canada. Anong ibig sabihin nun? Anong pinapakita nun? Ayaw niyang lumabas na lame duck siya. Ayaw niyang lumabas na hinuhustate siya. So, ano yun? Dito, nakagain dito ng magandang impression ang gobyerno sa nangyaring ito.